Sumisigaw kahit di naririnig. Si Margaret at si Odessa ay isa. Siya yung kumuha ng anak ninyo ni Larry, Angela. Ninang, ngayon yung kasal nila. Ninang, pigilan mo, please. May naalala na naman po kasi ako, Odessa. Naalala ko lang yung pangalan niya pero hindi pa rin po malinaw yung mukha niya eh. Hindi niya ikasal! Yang babaeng makakasal mo, yang si Margaret, siya si Odessa! Mag-usap nga tayo. Anak. Totoo ba yung sinabi ni Evelyn? Na ikaw si Odessa? Hindi. Ginugulo ka lang ni Evelyn dahil ayaw niya matuloy yung kasal natin. Dahil gusto niya balikan mo siya. Please, Larry, ituloy na natin yung kasal. Pagkatapos lumayo na tayo dito sa kanilang lahat. Magbumuo tayo ng bagong buhay. Binubola mo ba ako? Sabi mo sa akin yung totoo. Ikaw ba si Odessa? Bakit niyo po ako tinatawag na Ana at anak? Dahil ikaw yung anak ko. Ikaw ang nawawala naming anak ni Larry. Ako po si Ana. Bakit ba nangyari sa atin to? Hindi ko po maalala. Bakit po hindi ko maalala? Tagal kitang hinanap, anak. Tagal kitang hinanap. Hindi ko alam na nandiyan ka lang pala sa tabi ko. Hindi mo maalala dahil maliit ka pa nung kinuha ka sa amin ni Odessa. Tapos kinulong ka niya ng mahabang panahon ng kasama lang ng aso. Kaya ka nag-asa layo. Ba't tayo magsalita? Ikaw ba kumuha sa anak ko? Odessa? Ilang taon mo ako niloko? Paano nangyari to? Minahal ko isang taong kinasusuklaman ko. Ni Anino mo ayaw ko makita. Lumayas ka! Evelyn, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Sigurado ako. Yung tita ni Odessa, sinabi niya kay Glenda ang lahat-lahat ng nangyari kay Ana simula pa nung kinuha siya sa amin ni Odessa. Tutulungan kitang maalala mo lahat. Tutulungan kita. Hindi pwede. Hindi ako pwede magpatalo sa inyo. Lalo na sa'yo, Evelyn. Hindi ako papayag na maging masaya kayo. Miss Faye, so ano na mangyayari nito? Ano na? Hindi na tuloy ang kasal. Hindi natin tutuloy ang kasal. Halika na. Wait, si Margaret. Halika na. Hindi na tuloy ang kasal. Basta pabayaan mo na sila. Halika na. Okay, let's go. Yung bahay kung saan kita dinala para gamutin ka. Yun din yung bahay natin noon nung maliit ka pa. Tatatandaan mo pa yung mga halaman na nilalapitan mo? Ikaw nagtanim nun, anak. Alala mo ba? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ikaw talaga. Anak, I love you. Mama, I love you. Ang galing naman. Ha? Okay na yan, ha? Mama, Papa, this is my garden. Galing naman. Yay!
ka na. Mama. Ako nga si Ana. Daddy, nakarating na ba yung mga pulis doon? Sana nga. Hindi ko makontak kaninong Larry mo eh. Baka anong gawin niya kay Angela? Nagawa nga niya ikulong na matagal, nagawa niya tratuhin ng parang hayop. At si Mami halos patayin niya na eh. Sigurado kaya pa niya makagawa ng mas malala pa ron, Daddy. Daddy, please, tawagan niyo pa po. Ana. Papa, naaalala ko. Naaalala ko na po ang lahat. Tagal kong hinanap yung mga magulang ko. Alam ni Tita Margaret yun eh. Pero bakit hindi ko naisip? Hindi ko po naisip na siya pala yung kumuha at nagpahirap sa akin. Anak, you have to understand. Meron tang antisocial personality disorder. Yung mga ganong sakit kapag hindi yun natitreat, pag hindi yun nagagamot, nagiging sila, impulsive, irresponsible. Karamihan ng mga ganon nagkakaroon sila ng criminal behavior. Delikado yun eh. Kaya ang dapat talaga sa kanya maipagamot kasi yun yung mga taong nagiging manipulative, manloloko. Sila yung mga hindi nagigilty kahit paulit-ulit nilang sinusuway ang batas natin. Kaya kailangan siyang maipagamot. Ang saya-saya niyo naman. Samantalang ako, naudlot yung kasal ko. Ibaba mo yung baril. Bakit? Pag ginawa ko ba yun, babalikan mo? Hayop ka, Evelyn! Sinira mo yung pinakamasayang araw ng buhay ko! Ikaw ang hayop! Sa lahat ng ginawa mo sa akin, sa lahat ng ginawa mo sa pamilya ko, sa lahat ng ginawa mo sa anak ko! Tumahimik ka. Tumahimik ka! Tita Margaret. Tita Margaret, please. Tama na po. Tama na po. Huwag mo siya kausapin. Baliw yung babaeng yan. Hindi ka niya maiintindihan. Tumahimik ka, sabi! Papa! Evelyn! Punta mo sa Ana! Anak! Anak! Ana! Ana! Si Ana, nakita niyo? Wala eh. Akala ko ba kasama mo sa loob? Ano yung mga putok na yun? Ano ba nangyayari? Halika, doon tayo. Ana? Evelyn! Ana! 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 Asan kayo?
Ana! 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 Papa, natatakot ako. Papa! 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 Tulong! Ana! Tulong! Saan mo dadalhin ang pamangkin ko? Saan mo siya dadalhin? Manahimik ka. Umatras ka kung ayaw mamatay. Saan mo siya dadalhin? Ana! Ana! Larry? Tama na! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tulong! 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 Masok! Aray! Aray! Larry! Larry! Larry, si Ana! Si Odessa, bitbit si Ana. Saan sila napunta? Odessa, tama na! Tulong! Tulong po! Kinuha ni Odessa si Ana! Tulong! Ay, Larry! Kinuha ni Odessa si Ana! Evelyn! Ako, Diyos ko naman! Flat yung goma ko! Pero man susi! Yung kotse ko rin eh! Binaril ni Odessa yan kanina! Pare, gamitin mo ang kotse ko. Walang Sama bahala ko. dito. Salamat. Bilisan niyo! Evelyn, mag-ingat ka! Mag-ingat kayo! Shut up! Odessa, pakawalan mo na ako, please! Ano akala mo? Hahayaan ko kayo maging masaya at buo? No way! Sinira niya yung pinakamasayang araw ng buhay ko. Odessa, parang awa mo na, hayaan mo na kami! Huwag kang mag-alala. Magugustuhan mo yung lugar na yon. Sanay na sanay ka na doon. Wala talaga eh. Tito Larry mo, Tita Evelyn mo, hindi ko makontak. Si Angela rin, di sumasagot eh. Si Tita Helen. Nandun si Tita Helen, di ba? Subukan mo tawagan. Sir, kinuha po ng baliw na Odessa, yun yung pamangkin ko. Kaya pakihabol naman po, please. Ma'am, uminahon lang po kayo. Kumikilos na po ang makasama namin. Sir, ano ba ho talagang buong pangyayari po? Sir, parang hinatak po, sir eh. Inuuli siya, tapos, ewan ko, nagkagulo naman sila doon eh. Hello, Calvin. Tita Helen, ano na pong nangyayari dyan? Kanina pa po kami nag-aalala rito. Lahat po kayo hindi sumasagot eh. Calvin, tinangay na naman ni Odessa si Ana. Ma, I have to go. Nasa panganib si Angela. Baka mapahamak ka, anak. Ipaubaya mo na lang sa mga pulis. Ma, sorry, I can't. Daddy. Calvin! Welcome back, Ana. Tayong dalawa na naman ang magkasama ngayon. But this time, makikilala mo na ang pamilya ko. Ito ang mama ko. Margarita Luna. Margaret. Isang dalagang ina. Iniwan ng boyfriend niyang ayaw siyang pakasalan. Kaya galit siya sa akin. Kaya ayaw niya akong makita.
Kaya kinukulong niya ako. Si Tita Conching, sayang, gusto ko sana kunin yung katawan niya eh. Pero syempre, baka pagdudahan ako, baka tanungin ako kung puntahan ko siya. Hindi ko naman pwedeng aminin na ako yung bumaril sa tita ko dahil malapit na siyang pumiyok. Kailangan tayo mag-usap. Kailangan magkita tayo dahil kailangan malaman mo kung ano ang talagang tunay mong pagkatao. Tita mo siya? Pinatay mo siya dahil malapit niya nang sabihin sa akin yung totoo? Bakit mo nagawa yun? Eh kasi nga para manahimik siya. Tanga ka ba? Tinatanong pa ba yun? Ano bang nagawa ko sa'yo? Wala akong ginagawang masama sa'yo. Bakit mo ba ako pinag-iinitan na ganito? Bakit mo ba ginagawa to lahat sa akin? Yung kabataan ko na wala na sa akin. Yung alaala ko, lahat ng alaala ko, hindi ko na maalala dahil sa'yo. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Bakit mo ako ginaganito? Wala ka talagang maalala sa mga sinabi ko sa'yo dati? Ikaw ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng mga magulang mo sa akin. Naitawag na rin namin at na-fax sa iba't ibang station ang mukha ni Odessa at ang anak ninyo. Garon na rin yung plate number ng sasakyan niya. Naibili na rin namin ito sa checkpoints, port at airport. Gagawin ho namin ang lahat para makuha natin yung anak ninyo. Salamat po. Excuse me. Ano ba naman to, Larry? Nahanap natin ang anak natin. Pero ganito naman yung nangyayari. Para naman tayong pinaparusahang dalawa eh. Evelyn, huwag ka mawala ng pag-asa. Gagawin ko lahat para mahanap natin si Ana. Kung kinakailangan sumama ako sa mga pulis, gagawin ko. Mahanap lang siya. Sasama din ako. Huwag na, delikado. Hindi natin alam kung ano takbo ng utak ni Odessa. Pinagkatiwalaan kita. Tinuring kita tunay na nanay ko. Minahal kita bilang si Tita Margaret ko. Hindi mo ba naman pinapahalagahan yun? Baliwala na lang ba yun sa'yo? Tanga-tanga ko eh. Hindi ko siya nakilala. Hindi ko nakilala siya pala si Odessa. Larry, huwag mo sisihin ang sarili mo. Lahat naman tayo niloko niya eh. Pero araw-araw ko siyang kasama, pati si Ana. Wala man lang ako nagawa para pigilan siya. Hindi mo kasalanan to. Lahat ng nangyari sa atin, lahat to kagagawa ni Odessa. Larry, gusto ko rin sanang humingi ng tawad sa iyo. Kung hindi sana kita pinagtabuyan noon, sana hindi mangyari to sa atin. I'm so sorry, Larry. Engot ka eh. Hindi mo kasalanan na pinagkatiwalaan mo ako. Minahal kita. Iyak ka? Ha? Ayoko! Ayoko! Sige, umiyak ka! Iyak ka lang na iyak! Bakit kasi? Bakit? Bakit kasi nakatakas ka pa at gumaling-galing ka pa? Okay na ako nun eh. Taong aso ka lang eh. Wala kang natatandaan sa nakaraan. In short, wala kang silbi. Masaya na ako nun eh. Masaya na ako, hawak kita. Hawak kita. Bilang kabayaran sa mga pananakit sa akin ng magulang mo. Ang daming nagbago. Nagbago ka eh. Gumaling-galing ka eh. Ang galing mo eh. Ha? Eh kung gawin kaya kitang aso ulit, ha? Madali lang naman eh. Ikukulong lang kita dito ulit. Habang buhay. Pagdudusahin kita. Alala mo to?
Ha? Naalala mo? Iyak ka pa! May nakapag-radyo po sa amin na may nakakita daw sa sasakyan ni Odessa. Papasok ito ng Eternal Garden. Papunta ko kami doon para halubugin namin ang sementeryo. Sasama ako. Kay Angela to ah. Larry, tinawagan ako ni Odessa. Gusto niya ako sumundo kay Ana. Huwag na, ako na bahala dito. Larry, mahal na mahal ko yung anak natin eh. Baka nagsama ng pulis yun si Evelyn, ha? Sabi ko siya lang, eh. Magkamatayan ako, magkamatayan. Sa'yo ako'y maghihintay.